Tumigil, maghintay ka, isang patibong ito, narinig ko ang lahat, sabi ng tagalinis habang hinawakan niya ang braso ng milyonaryo bago ito tuluyang lumabas papunta sa kanyang pulong. Ngunit paano kaya siya tutugon? Mapipigilan kaya ang kapahamakan? Abangan upang malaman na ang sumunod na nangyari ay tuluyang nagbago ng kanilang mga buhay. Sa isang marangyang gusaling salamin na napakataas, nawari humahalik na sa mga ulap sa ibabaw ng Faria 5 Avenue, ipinagdiriwang ang isang kasunduang nag-uugnay sa mga bansa. Para sa kinabukasan ng Santoro Group at sa bago nating makapangyarihang alyansa sa iba't ibang kontinente, sigaw ni Ricardo Santoro habang itinaas ang isang basong bakarat na mas mahal pa kaysa taunang upa sa bahay ng karamihan sa kanyang mga empleyado. Umalingaw-ngaw ang tunog ng nagbabangga ang kristal sa silid-pulong sa ika-50 palapag, isang espasyong tila nakalutang sa ibabaw ng skyline ng Sao Paulo. Ang mga bintanang mula sahig hanggang kisame ay nagbigay ng nakamamanghang tanawin ng lungsod. Ngunit ang tunay na sentro ng atensyon ay nasa malaking mesa na yari sa African mahogany, isang bagong pirmadong kontrata na binalot sa asul na nabong balat at tinapos gamit ang isang panulat na purong ginto. Sa edad na 32, pakiramdam ni Ricardo ay wala siyang kapantay, parang hari ng mundo. Suot niya ang isang pasadyang tinahing suit mula Milan na perpektong bumagay sa kanyang matipunong pangangatawan na para bang siya ang taong may ganap na kontrol. Nagtagumpay siya kung saan nabigo ang kanyang ama, na isasara ang isang kasunduan kasama ang magkapatid na Alfaide, ang pinakamakapangyarihang mga pangalan sa langis at konstruksyon sa buong gitnang silangan. Sa harap niya ay sina Karim at Abdul Alfaide. Ang kanilang mga ngiti ay magalang ngunit hindi mabasa, eksakto ang aasahan mo sa mga lalaking ilang dekada nang gumagawa ng mga kasunduang humuhubog ng mga imperyo. Nakasuot sila ng walang kapintasang mga suit na kanluranin, ngunit ang kanilang matigas na tindig ay may ipinahihiwatig na iba. Si Ricardo, puno ng kayabangan, ay inakala itong paghanga. Isang karangalan, Ginoong Santoro, sabi ni Karim, ang nakatatandang kapatid, sa kalmadong tinig na walang bahid ng punto. Matapang ang iyong mga plano sa pagpapalawak sa Dubai. Hindi marami ang handang mamuhunan ng ganoon kalaki sa isang bagsakan. Tanging ang mga taong hindi alam ang kanilang ginagawa ang tumatawag diyan na panganib, Karim. Sagot ni Ricardo na may ngising mapagmataas habang humihigop ng kanyang lumang champagne. Para sa akin, ito'y likas na susunod na hakbang lamang. Kapag inilabas ng media ang balita bukas, sisirit pa itaas ang stocks ng Santoro. Sumabog sa tawanan ng silid ang kupunan ni Ricardo, mga lalaki at babaeng nakasuot ng abong suit na hindi kailanman sumasalungat ay nakisabay sa magalang at sanay na halakhak. Amoy kapangyarihan, lumang yaman at ambisyon ang silid. Sa dulong sulok, nakatago malapit sa isang pandekorasyong halaman, nakatayo si Isabela. Walang nakapansin sa kanya. Para sa makapangyarihang mga lalaki, sa silid na iyon, hindi siya tao, isa lamang siyang tungkulin. Suot niya ang maputlang abong uniforme ng tagalinis na may kupas na puting tapis, at ang kanyang buhok ay maayos na nakatago sa ilalim ng hairnet. Ang kanyang mga kamay magaspang dahil sa oras-oras na pagkukuskus gamit ang matatapang na kemikal, ay may hawak na pilak na bandeha habang tahimik niyang kinokolekta ang mga ginamit na baso at napkin. Sa edad na 24, ang mga mata ni Isabela ay may bigat na ng isang buong buhay. Mahaba ang kanyang oras ng trabaho upang masuportahan ng may sakit niyang ina at makapag-ipon para sa kursong panitikan na pansamantala niyang isinantabi, isang pangarap na tila lalong lumalayo sa bawat araw.
Tahimik siyang gumalaw sa loob ng silid, iniiwasan ng mga siko at malalaking kilos. Ang kanyang ginintuang tuntunin, manatiling hindi nakikita. Kapag hindi kanila nakikita, hindi kanila masisigawan. Kapag hindi kanila napapansin, hindi kanila matatanggal sa trabaho. Kahanga-hanga, palakpak ni Ricardo na ikinagulat ni Isabela. Mga Ginoo, naka-standby na ang helicopter. Nagpareserba ako ng mesa sa umiikot na restaurant para sa isang karapat-dapat na pagdiriwang. Naghihintay na ang piloto. Sa loob ng 15 minuto, magtataas tayo ng baso sa ibabaw ng lungsod. Ikinararangal naming sumama, sabi ni Abdul, bahagyang tumango. Lumingon si Ricardo sa kanyang assistant. Ipadala ang press release eksaktong 5:00 ng hapon, hindi mas maaga, hindi mas huli. Gusto kong makita ang gulat sa mga mukha ng aking mga kakompetensya kapag nalaman nilang kasama ko na ngayon ang magkapatid na Alfaide. Habang naglalakad si Isabela patungo sa ulo ng mesa upang kunin ang isang bakanting bote ng champagne, napuwesto siya mismo sa likuran ng magkapatid na Alfaide. Humuhupa na ang ingay habang nagsisimulang mag-empake ng kanilang mga kagamitan ang mga ehekutibo. Sa katahimikang iyon, habang marahang tumutugtog ang musika sa likuran, yumuko si Karim patungo kay Abdul. Wala na ang kanilang mga ngiti, mabigat ang kanilang mga mukha. Sa Damayasado at Lalmiruahia, sa Tafshalul Kawabi Rola Hidroliquia, bulong ni Karim sa malalim at marahang tinig. Gumapang ang tunog na parang ahas sa mga bentilasyon. Nanigas si Isabela, nakataas pa rin ang kanyang kamay, inaabot ang isang kristal na baso. Parang huminto ang lahat sa paligid niya, ang mga ilaw, ang usapan, ang mamahaling pabango, lahat ay naglaho. Ang pangungusap lamang na iyon ang nanatili sa kanyang isipan, binubuksan ng isang alaala na matagal na niyang ibinaon. Hindi siya makapaniwala, baka nagkamali lang siya ng dinig. Ngunit malamig ang tugon ni Abdul at pinanlamig ang buong katawan niya. Hindi. Hadithul Mosif at Cherketu sa Takunulana Kablani, Ajidol Jota, sabi nito habang inaayos ang kanyang gintong cufflinks. Parang gumuho ang sahig sa ilalim ni Isabela. Kilala niya ang mga salitang iyon, ang himig, ang wika. Lumaki siyang naririnig iyon mula sa kanyang lolo sa tuhod na si Ibrahim. Kapag pumasok siya sa helicopter, papalya ang hydraulic brakes, sabi ni Karim. Oo, magmumukha itong isang trahedyang aksidente. At sa oras na matagpuan ang katawan, dagdag ni Abdul, ang kumpanya ay pag-aari na natin. Tinamaan ng takot si Isabela na parang suntok sa dibdib. Malakas ang tibok ng kanyang puso sa loob ng kanyang mga tadyang. Tumingin siya kay Ricardo na patuloy pang tumatawa, walang kamalay-malay na ang mga lalaking pinagkatiwalaan niya ay kapipirma lamang sa kanyang hatol na kamatayan. Pinaplano nilang patayin siya dito mismo sa sarili niyang bubungan. Sumigaw ang isipan ni Isabela, manahimik ka, wala kang halaga. Kapag nagsalita ka, sisirain ka nila. Tandaan, maging hindi nakikita. Ngunit pagkatapos, umalingaw-ngaw sa kanyang alaala ang tinig ng kanyang lolo sa tuhod na para bang nasa tabi niya ito. Kapag nanahimik ka sa harap ng kasamaan, nagiging bahagi ka nito. Likas ang takot, ngunit banal ang dangal. Nakita niyang tumayo ang magkapatid na Alfaide at ibinalik ang kanilang mga huwad ng ngiti. Kinawayan sila ni Ricardo patungo sa pribadong elevator na patungo sa helipad. Hindi kami sasama sa inyo sa helicopter, Ginong Santoro. May ilang huling bagay pa kaming aasikasuhin, magalang na sabi ni Abdul. Ngunit magkikita tayo roon maya-maya. Mabuti, makikita ko kayo agad, masayang tugon ni Ricardo. Oras na para lumipad. Habang umaalis ang iba at naghihintay si Ricardo, nakita ni Isabela ang isang lalaking walang kamalay-malay na naglalakad patungo sa kamatayan.
Binitiwan niya ang bandeha, bumagsak at nabasag ng malakas ang mga kubyertos at kristal sa marmol na sahig. Mabilis na lumingon si Ricardo at ang kanyang mapagmataas ng ngiti ay napalitan ng pagkainis. Ano ba ang sisimulan pa lamang niyang sabihin? Hindi na naghintay si Isabela, hindi siya humingi ng tawad o pinulot ang mga piraso. Ginawa niya ang hindi maiisip, nilabag niya ang tuntunin ng pagiging hindi nakikita. Tumakbo siya palapit sa kanya. Ginoong Santoro, sigaw niya, nanginginig sa matinding pagkamadali ang kanyang tinig. Hindi! Hindi kayo maaaring umalis! Huminto si Ricardo. Ano ang nangyayari? Tanong niya, biglang naging malamig ang tono. Naabutan siya ni Isabela, hinihingal, at nilabag ang sukdulang tuntunin. Hinawakan niya siya. Mahigpit na hinawakan ni Isabela ang manggas ng kanyang Italianong suwit, isang obra maestrang nagkakahalaga ng 5,000 real, gamit ang nanginginig at desperadong mga daliri. Isang patibong ito, sigaw niya, itinititig ang kanyang mga mata sa kanya, naghahanap kahit ng munting bakas ng pag-aalinlangan o awa. Pakiusap, huwag kayong sumakay sa helikopter. Makinig kayo sa akin, pinaplano nila kayong patayin. Ang katahimikang sumunod ay nakakasakal, makapal, mabigat, puno ng hindi paniniwala at pagkabigla. Tumingin si Ricardo sa kamay ni Isabela na mahigpit na nakahawak sa kanyang braso. Napansin niya ang dinakikitang bakas na tila iniwan ng kanyang haplos sa kanyang perpektong anyo. Pagkatapos ay tumingin siya sa mukha nito. Pawisan, maputla at puno ng takot. Hindi siya nakakita ng babala, hindi siya nakakita ng tapang. Ang nakita niya ay karumihang sumasalakay sa kanyang perpekto at marangyang mundo. Isang maikli at malamig na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi, tuyo at walang awa. Patayin ako? Ulit ni Ricardo, aliw na para bang sinabi ni Isabela ang pinakakatawa-tawang biro na maiisip. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Uminom ka ba ng tira-tirang champagne mula sa mga basong nililinis mo? Narinig ko silang nagsasalita ng Arabic, giit ni Isabela, nanginginig ang boses habang napupuno ng luha ang kanyang mga mata sa takot at pagkadismaya. Napansin ng magkapatid na Alfaide ang pagkaantala ni Ricardo. Kaya bumalik sila at tumayo sa malapit, tahimik na pinagmamasdan habang pinipigilan niya si Ricardo na huwag sumakay sa helikopter. Lumapit si Karim Alfaide, ang kanyang mukha ay maingat na hinubog sa anyo ng nasaktang dignidad. Ginoong Santoro, kalmadong sabi ni Karim, may pinakintab na paghamak sa tinig. Ganito ba talaga ang uri ng empleyadong pinananatili ninyo? Isang babaeng hysterical na humahadlang sa inyong mga kasosyo sa negosyo. Napaurong si Isabela nang makita niya sila. Inilantad na niya ang sarili. Harap-harapan na siyang kaharap ng mismong mga lalaking nagpaplano ng pagpatay, ngunit huli na. Wala nang atrasan. Sinabi nilang papalya ang hydraulic brakes, mariin niyang sabi. Sinabi nilang magmumukha itong aksidente, pakiusap, maniwala kayo sa akin. Mahinang tumawa si Abdul Alfaide at umiling. Kawawang babae, magaan niyang sabi. Mukhang naapektuhan na siya ng mga kemikal sa paglilinis. Ricardo, tunay itong nakakahiya. Kahihiyan, iyon ang tunay na mitya, hindi takot. Hindi panganib, kundi ang pagkapahiya sa harap ng makapangyarihang mga kasosyong pandaigdig. Ang ego ni Ricardo, namamaga ngunit marupok, ay hindi kayang tanggapin ang pagdududa, lalo na mula sa isang babaeng tagalinis. Sa isang bigla at marahas na galaw, hinila niya ang kanyang braso palayo, dahilan upang matumba si Isabela paatras. Nawalan siya ng balanse at bumagsak ng malakas sa marmol na sahig, masakit na tumama ang kanyang balakang sa bato. "Huwag mo akong hawakan!" sigaw ni Ricardo, namumula ang mukha sa galit. "Sino sa tingin mo ang sarili mo? Isang tagalinis na akala'y naiintindihan ang usapan ng aking mga kasosyo? Baliw ka!" Sinikap ni Isabela na bumangon, sumandal sa kanyang mga siko.
Wala ang sakit ng katawan kumpara sa takot na bumabalot sa kanyang isipan. Hindi ako baliw. Alam ko ang sinabi nila. Naiintindihan ko dahil ang lolo sa tuhod ko ay wala akong pakialam kung sino ang lolo sa tuhod mo. Mariing putol ni Ricardo, itinuturo siya. Ang mahalaga sa akin ay sinira mo ang aking suit at bastos mong binastos ang aking mga bisita. Security. Halos agad-agad, lumitaw ang dalawang malalaking lalaking nakaitim na suit na may earpiece, na para bang biglang isinilang mula sa wala. Ilabas ninyo siya sa palapag na ito, utos ni Ricardo habang nerbiyosong inaayos ang kanyang jacket. At siguraduhing hindi na siya babalik sa gusaling ito. Tanggal ka na sa trabaho, tanggal. Hinawakan ng mga gwardya si Isabela sa magkabilang braso. Binuhat siya na parang wala siyang timbang. Huwag pakiusap, pakawalan ninyo ako. Sigaw ni Isabela, pumipiglas sa desperasyon. Ginong Santoro, nakikiusap ako, mamamatay kayo, huwag kayong pumunta roon, isang patibong ito. Humarap muli si Ricardo sa magkapatid na Alfaide. Pilit na isinuot ang isang kalmadong ngiti, sinusubukang ibalik ang kanyang dignidad. Humihingi ako ng paumanhin, mga Ginoo, sabi niya. Napakahirap na ngayong makahanap ng disenteng mga empleyado. Ang mahihirap ay laging desperado sa atensyon at drama. Huwag na ninyong isipin, makinis na tugon ni Karim, malamig at hungkag ang ngiti. Dahil sa sitwasyon, sasamahan namin kayo ng personal hanggang sa makasakay kayo sa helicopter para sa inyong kapanatagan. Sabay-sabay na pumasok sa elevator ang tatlong lalaki. Pinindot ni Ricardo ang pindutan patungo sa helipad. Dahan-dahang nagsara ang makintab na bakal na mga pinto na nagmuni ng huling larawan si Isabela na kinakaladkad palayo. Sumisigaw ng katotohanang ayaw pakinggan ng sinuman. Ginoong Santoro, sigaw niya, pumapunit ang kanyang tinig sa pasilyo habang tuluyang nagsara ang mga pinto. Dinadala siya paitaas sa loob ng kanyang patayong kabaong. Malalim na huminga si Ricardo, tinitigan ang kanyang refleksyon sa metal na mga dingding. Muli siya'y mukhang perpekto. Anong kabaliwan, bulong niya, dalisay na kabaliwan. Oo, kalmadong sang-ayon ni Abdul habang pinagmamasdan ang pag-akyat ng mga numero. Nakakalungkot kapag nakakalimot ang mga tao sa kanilang lugar. Habang umaakyat ang elevator patungo sa maulap na langit, dinadala si Ricardo palapit sa kanyang nakamamatay na kapalaran. Walang magawa si Isabela sa pakikipaglaban sa mga gwardya sa pasilyo. Dumadaloy ang mga luha sa kanyang mukha, hindi dahil sa siya'y natanggal sa trabaho, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil alam niya ang katotohanan at siya ang pinarurusahan dahil dito. Itinulak siya ng mga gwardya patungo sa pintuan ng emergency stairwell. Manahimik ka, baliw, ungol ng isa. Dapat nga magpasalamat ka at hindi tumawag ng pulis ang amo. Iniwan nila siya roon sa malamig na landing ng hagdanan mag-isa habang ang alingawngaw ng kanyang mga sigaw ay patuloy na umaalingawngaw sa walang lamang espasyo. Nanginginig sa sakit ang buo niyang katawan at ang kanyang dangal ay tila isang bukas na sugat. Ngunit ang pinakamabigat ay ang bigat sa kanyang puso. Maaari nang lumayo si Isabela. Maaari siyang umuwi, yakapin ang kanyang ina at subukang burahin sa alaala ang isang mayamang lalaking itinuring siyang wala. Kinutya siya nito, piniling ipagsawalang bahala ang kanyang babala. Pinili nito ang sarili niyang kapalaran. Marahil karapat-dapat lang sa kanya ang anumang darating. Ngunit ipinikit niya ang kanyang mga mata at napuno ang kanyang isipan ng imahe ng kanyang lolo sa tuhod na si Ibrahim. Nakita niya ang matatanda nitong mga kamay na marahang nagbabaliktad ng masesilang pahina ng isang luma at gasgas na aklat na nakasulat sa Arabic. Naalala niya ang tinig nito, laging banayad, laging puno ng karunungan, na nagtuturo sa kanya ng halaga ng buhay, anumang buhay.
kahit yaong mga tila hindi karapat-dapat iligtas. Tumingala si Isabela sa makapal na kisaming konkreto na naghihiwalay sa kanya mula sa bubungan. Mula sa itaas, naririnig niya ang mapurol na dagundong ng mga ilis ng helikopter na nagsisimula ng umikot. Nanikip ang kanyang dibdib. Hindi niya maaaring hayaang mangyari iyon kahit sa kanya, kahit matapos ang ginawa nito. Tinanggal siya sa trabaho, hinamak siya. Ngunit wala ni isa man doon ang nagbago sa alam niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang pagliligtas ng buhay ay mas mahalaga kaysa paghihiganti. Ang kanyang konsensya lamang ang tunay na pag-aari niya sa mundong ito. At para sa kanya, mas mahalaga iyon kaysa sa pinagsama-samang kayamanan ni Ricardo Santoro. Pinunasan niya ang mga luha sa kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang basang, maruming kamay at tumigas ang kanyang anyo. Wala na ang takot na dalagang babae. Sa kanyang kinatatayuan ay isang inapo ng mga nakaligtas, ng mga taong nagtiis ng mga disyerto, digmaan at matinding paghihirap. Kung hindi sila makikinig kapag mahinahon siyang nagsasalita, may iba siyang paraan upang pakinggan siya. Napunta ang tingin ni Isabela sa isang panel na may pulang salamin sa dingding. Sa likod nito ay ang lever ng fire alarm ng gusali. "Akala mo baliw ako, Ricardo?" Bulong niya sa walang lamang pasilyo. "Kung ganoon, tingnan natin kung ano ang kayang gawin ng isang baliw." Sa isang matalim na galaw, isinubsob niya ang kanyang siko sa salamin. Agad na umalingaw-ngaw ang alarma. Isang matinis na hiyaw ang kumalat sa pasilyo, umuuga hanggang sa mga buto ni Isabela. Ilang segundo lamang at umandar ang mga sprinkler ng sunog kasabay ng marahas na pagsirit. Hindi ito marahang ambon, kundi isang rumaragasang buhos ng yelong lamig at maruming tubig, matagal nang nakulong sa mga tubo na ngayoy bumubulwak mula sa kisame at binabasa ang lahat. Sa loob lamang ng ilang segundo, basang-basa na si Isabela. Napatigil ang mga gwardyang kanina'y itinaboy siya na bigla sa bigla ang kaguluhan. Ang malilinis na puting ilaw sa itaas ay kumislap at napalitan ng umiikot na pulang ilaw, binabaha ang mga dingding ng mga kisap ng kulay dugo. "Ano bang ginawa mo? Baliw ka ba?" Sigaw ng isa sa mga gwardya, tinatakpan ang kanyang mga mata habang sumugod palapit. "Tinamaan mo ang master alarm." Hindi lumaban si Isabela, hinayaan niya silang hawakan siya. Wala siyang pakialam na dumikit ang kanyang uniforme sa balat niya o na masakit at dumudugo ang kanyang siko dahil sa pagbasag ng salamin. Isang kakaibang katahimikan ang dumaloy sa kanya dahil gumana ito. Hindi na makakaalis ang helicopter ngayon. Agad nakikilos ang mga sistemang pangkaligtasan ng gusali. Ang mga elevator ay magsasara o babalik sa ground floor. Walang pahihintulutang paglipad mula sa helipad. Hindi habang aktibo ang emergency alarm. Masyado itong mapanganib. Mananatili sa lupa si Ricardo Santoro. Magagalit siya. Kapopootan niya siya. Maaaring magsampa siya ng kaso. Baka makulong pa siya. Ngunit kahit papaano, buhay siya para gawin iyon. Habang hinihigpitan ng isang gwardya ang mga plastik na tali sa kanyang mga pulsuhan, mas mahigpit kaysa kinakailangan, halos hindi na napansin ni Isabela ang sakit. Lumayo ang kanyang mga isipin, bumalik sa ibang panahon. Naglaho ang amoy ng lumang tubig at kalawang. Sa kanyang isipan, muli siyang nasa sala ng kanyang kabataan, maliit, mainit, puno ng samyo ng kardamono at tabako. Nakaupo siya sa isang gasgas na alpombra sa paanan ng berdeng silyang pelus ng kanyang lolo sa tuhod. Hindi kailanman naging mayaman si Ibrahim, ngunit sagana siya sa mga kwento. Dumating siya sa bansang ito na may dala lamang na isang maleta at ang kaalaman sa 5 wika na ginamit niya upang mabuhay sa mundong hindi kailanman tumanggap sa kanya. May bahid ng tinta ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga matay maitim at matalim,
puno ng karunungan at alaala. Gino, sasabihin ng munting Isabela habang sinusundan ng daliri ang mga letrang Arabic sa isang punit-punit na kwaderno. Bakit ko kailangang matutunan ito? Wala namang nagsasalita ng ganito sa paaralan. Pinagtatawanan nila ako. Isinasantabi ni Ibrahim ang kanyang pipa at marahang hinihila siya sa kanyang kandungan. Yakap siya ng kanyang malalaki at kupas na mga kamay. Isabela Habibti, sasabihin niya sa tinig na parang malayong tambol. Tumatawa sila dahil natatakot sila sa hindi nila nauunawaan. Ngunit ang wika ay hindi lamang para humingi ng pagkain o tubig. Ito ang pintuan patungo sa katotohanan. Kapag alam mo ang wika ng iyong kaaway, ibubulong niya, hindi na siya kaaway. Isa na lamang siyang taong may mga lihim na iniisip na walang nakaririnig. Ibubuklat niya ang susunod na pahina at ituturo ang isang pariralang nakasulat sa sinaunang titik. Makinig kang mabuti, Yanur Aini, Menar Felugata Kome Amin Sharihum. Ano po ang ibig sabihin niyan? Tanong ng batang Isabela, nanlalaki ang mga mata. Ang sino mang nakauunawa sa wika ng isang bayan, sagot niya, ay ligtas mula sa kanilang pananakit. Ligtas? Oo. Binubulag tayo ng kamangmangan, aking anak, ngunit ang kaalaman, pumuputol ito sa dilim. Huwag kang kailanman mahihiya sa kung sino ka at kung saan nagmula ang iyong mga ugat. Ang dugo mo'y tumawid sa mga karagatan at disyerto. Nasa iyong gulugod ang lakas ng mga punong sedro ng Lebanon. Kahit pilitin ka ng mundo na kuskusin ang mga sahig nito, huwag mong hayaang lumuhod ang iyong espiritu. Napakatotoo ng alaala na halos maramdaman ni Isabela ang mainit na kamay ni Ibrahim sa kanyang balikat muli. Matagal na itong pumanaw. Ngunit ngayon, ang wikang itinuro niya, ang mismong bagay na kinutiya ng iba. Ang naging pinakamakapangyarihan niyang sandata sa loob ng matitibay na pader ng imperyo ng Santoro. Isang marahas na hatak ang nagbalik sa kanya sa kasalukuyan. Gumalaw ka! Sigaw ng guwardya. Marahas siyang itinutulak patungo sa emergency stairwell. Gusto ka ng hepe ng seguridad sa ibaba, ungol ng isa sa mga gwardya. Magbabayad ka sa bawat pinsalang ginawa mo at ipagdasal mong hindi ka pasingilin sa pagdating ng bumbero. Pababa si Isabela sa hagdanan, natitisod, umaagos ang tubig mula sa kanyang basang buhok, lumalabo ang kanyang paningin at binabasa ang kanyang mga sapatos sa bawat hakbang. Ngunit wala siyang pakialam sa multa, wala siyang pakialam sa mga kahihinatnan. Ano pa ba ang maaari nilang kunin sa kanya na hindi pa niya naibibigay? Matagal na niyang isinuko ang kanyang dangal, isinugal ang kanyang trabaho, ang kanyang kalayaan, lahat para iligtas ang isang lalaking itinuring siyang walang halaga. 49 na palapag sa itaas niya, nalunod sa kaguluhan ang karangyaan. Biglang huminto ang pribadong elevator ni Ricardo Santoro sa pagitan ng ika-48 at ika-49 na palapag. Kumislap ang mga ilaw sa loob at napalitan ng kahel na liwanag ng emergency lighting. Umalingaw-ngaw ang isang kalmadong, artipisyal na tinig mula sa speaker sa itaas ng kanilang mga ulo. Paalala, na-activate ang fire alarm, isinasagawa ang emergency protocol, bababa ang elevator patungo sa ground floor, mangyaring manatiling kalmado. Niloloko ba ninyo ako? Sigaw ni Ricardo, mariing sinuntok ang bakal na pader. Umalingaw-ngaw ang tama at ang champagne sa kanyang tiyan ay kumulo sa galit. Ito dapat ang rurok ng kanyang karera, ang kanyang dakilang sandali. At ngayon, sinisira ito ng isang fire alarm. Taos-puso akong humihingi ng paumanhin, mga Ginoo, sabi niya sa magkapatid na Alfaide, pilit tinatakpan ang pagkainis sa kanyang tinig. Marahil ay may sira ang sensor. Pagdating natin sa ibaba, sisiguraduhin kong may magbabayad nito. Ngunit hindi agad sumagot si Karim. Mahigpit ang kanyang panga, hindi mabasa ang kanyang mukha. Ngunit ang pag-aalala sa kanyang mga mata
ay hindi dahil sa alarma. Ito'y dahil nabigo ang plano. Nagpalitan sila ng tingin ng kanyang kapatid na si Abdul. Hindi na makakaalis ang helikopter mula sa bubungan. Hindi papalya ang mga preno kung hindi naman lilipad ang helikopter. Hindi maginhawa, sabi ni Abdul, pinapalis ang himulmol sa kanyang manggas. Ngunit siyempre, kaligtasan muna, hindi ba, Ricardo? Talagang ganoon, sagot ni Ricardo, pilit nang ngumiti kahit hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang aberya lang ito, magkakotse na lang tayo. Ihahatid tayo ng aking driver sa restaurant. Sa atin pa rin ang gabing ito. Ngunit masyadong mabagal ang pagbaba ng elevator. Bawat palapag na nilalagpasan ay parang saksak sa kanyang dangal. Isa pang minutong unti-unting nabubuwag ang imahe ng kanyang kontrol at dominasyon sa harap ng pinakamahahalagang lalaking nais niyang pasayahin. At sa kaibuturan ng kanyang isipan, may gumapang na isang kaisipan, tahimik ngunit mapilit. Ang babaeng iyon, ang tagalinis, may sinigaw siya tungkol sa isang patibong. Binalaan siya na huwag sumakay sa helikopter. At ngayon bigla na lang pinigilan ng alarma ang mismong biyaheng iyon. Huwag, sabi ni Ricardo sa sarili, nagngangalit ang mga ngipin. Nagkataon lang, mapait siya. Ginawa niya ito para makapaghiganti. Alam niyang aakyat ako at sinadya niyang sirain ang lahat. Pagsisisihan niya ito. Nang tuluyang bumukas ang elevator sa pangunahing lobby ng gusali, lubos ang kaguluhan. Ang dating malinis at tahimik na puting marmol na sahig ay naging isang binahang gulo. Daang-daang manggagawa ang naglabasan mula sa mga opisina, basang-basa sa mga sprinkler, sumisigaw at nadudulas sa tubig habang umuugong ang mga fire alarm sa itaas. Mula sa labas, lalong lumakas ang mga sirena, paparating na ang mga bumbero. Lumabas si Ricardo, kasunod ang magkapatid na Alfaide. Bagamat tuyo pa rin ang kanyang mamahaling suit sa loob ng selyadong elevator, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Gusto ko ang pangalan ng may kagagawan nito. Sigaw niya, ang kanyang tinig ay humiwa sa ingay na parang talim. Gusto kong malaman kung sino ang nagpasimuno nito. Sumugod palapit ang hepe ng seguridad, isang lalaking makapal ang leeg at mukhang bulldog, lumulusong sa mababaw na tubig, may hinihila sa likuran niya. Ginong Santoro, sigaw nito, nakuha na namin siya, nandun mismo sa tabi ng alarma sa ika-50 palapag. Siya mismo ang nagbasag ng salamin. Tumingin si Ricardo pababa at naroon siya, basang-basa, nanginginig mula ulo hanggang paa, ngunit tuwid ang tindig. Si Isabela. Dumikit sa kanyang katawan ang kulay abong uniforme, lalong ipinakita kung gaano siya kaliit. Ngunit ang kanyang mga mata, yung madidilim at nagliliyab na mga mata, ay direktang tumitig sa kanya at sa isang saglit, may isang bagay sa loob niya ang nag-atubili. Pagkatapos, bumalik ang galit. Ang nakita lamang niya ay kabiguan, kahihiyan. Isang sakunang pinasimulan ng taong itinuring niyang mas mababa pa sa wala. Ikaw, singhal niya, nagmartsa palapit hanggang halos magdikit ang kanilang mga mukha. Alam mo ba ang ginawa mo? Alam mo ba kung magkano ang aabutin ng kaguluhang ito? Milyon. Isinara mo ang buong gusaling ito dahil sa isang pagwawala. Hindi kumurap si Isabela, hindi siya umatras, tumutulo ang tubig mula sa kanyang ilong at buhok, ngunit walang luha. Hindi yon pagwawala, kalmado niyang sabi, nanginginig ang mga ngipin sa lamig. Iniligtas ko ang buhay ninyo. Manahimik ka! Sigaw ni Ricardo, itinaas ang kanyang kamay sa galit, sa kanapahinto. Naalala niya ang mga kamera, ang mga saksi. Sa pagpipigil, ibinaba niya ang kanyang kamay. Baliw ka, bulong niya ng may galit. Gumagawa ka ng mga kwento na parang nasa pelikula ka. Iniisip mong isa kang bayani. Iligtas ako? Isinulat mo lang ang sarili mong tiket papuntang kulungan. Lumapit sina Karim at Abdul, pinagmamasdan ang nagaganap.
Ricardo, marahang sabi ni Karim, inilagay ang kamay sa balikat niya. Huwag mong sayangin ang oras mo rito. Isa lang siyang problemadong empleyada. Hayaan mong ang mga autoridad ang humawak nito. Malamang ay naghihintay na ang sasakyan natin. Ipinihit ni Ricardo ang kanyang mga mata at huminga ng mariin. Mabigat ang kanyang dibdib, sumasakit ang kanyang ulo sa inis. Tama si Karim. Nararamdaman niya, nagsisimula na siyang mawalan ng kontrol sa harap ng mga taong mahalaga. Nanonood ang elitang pinansyal at hindi katanggap-tanggap ang kahinaan. Tama ka, matigas niyang sabi, inaayos ang kanyang jacket na para bang iyon lamang ang makapagbabalik ng kanyang autoridad. Ilayo ninyo siya. Hayaan ninyong ang pulis ang humawak nito. Gusto kong magsampa ng kaso. Paninira ng ari-arian, pabaya na paglalagay sa panganib at kung ano pa ang maaari nilang idagdag. Gusto kong makulong siya ng napakatagal. Kinaladkad ng mga guwardiya si Isabela patungo sa labasan. Sa labas kumikislap ang bughaw na ilaw ng pulis sa salaming may bahid ng ulan sa labi. Sumabog ang takot sa kanyang dibdib kapag kinuha siya ngayon, aalis si Ricardo kasama nila. Nabigo ang plano sa helicopter, ngunit hindi ibig sabihin ay tapos na ang panganib. Hahanap sila ng ibang pagkakataon sa biyahe, sa hapunan, kinabukasan ng umaga. At siya'y mauupo sa isang selda, alam na nabigo siya. Hindi niya maaaring hayaang mangyari iyon. Kailangan niyang kumilos, kailangan niyang patunayan na hindi siya baliw. Biglang nagliyab sa kanyang isipan ang isang alaala. Ang eksaktong pangungusap na binigkas ni Abdul kanina, puno ng kumpiyansa, sinabi noong akala nitong walang nakauunawa sa kanya. Habang hinihila siya ng mga guwardya lampas sa magkapatid na Alfaide, matatag na itinukod ni Isabela ang kanyang mga paa sa madulas na marmol na sahig at huminto. Natisod ang mga guwardya. Inikot niya ang kanyang katawan, ibinaling ang ulo at direktang tinitigan si Abdul Alfaide. Pagkatapos, sumigaw siya, hindi sa Portuges. Sumigaw siya sa sinaunang wika ng mga pinuno ng disyerto, may perpektong pagbigkas. Bawat pantig ay inukit sa kanya ng walang pagod na pagtuturo ni Ibrahim. Ang kanyang tinig ay humiwa sa mamasamasang hangin ng labi na parang patalim. Ang pagbagsak ng hari ay pag-angat ng mga asong gubat. Agad ang naging reaksyon. Nanigas si Abdul na parang tinamaan. Nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Mabilis na lumingon si Karim. Nanlaki ang mga mata. Hindi sa pagkalito, kundi sa pagkilala at alarma. Si Ricardo, napapalapit na sa umiikot na pinto, ay biglang tumigil. Hindi niya naunawaan ang mga salita, ngunit naunawaan niya ang takot. Kitang-kita niya iyon sa mga mukha ng kanyang mga kasosyo. Nabiyak ang kumpiyansa ni Abdul sa isang kisap mata. Muling bumalot ang katahimikan sa lobby. Tanging ang pagtulo ng tubig mula sa kisame ang maririnig. Dahan-dahang humarap si Ricardo pabalik kay Isabela. Nakatayo siya roon, hawak ng mga gwardya, hingal na hingal. Ngunit hindi nabasag ang kanyang tindig. Nanatiling nakapako ang kanyang tingin sa magkapatid na Alfaide, matatag, walang takot. Ano ang sinabi mo? Marahang tanong ni Ricardo. Hindi siya tiningnan ni Isabela, na natiling nakatuon ang kanyang mga mata kay Abdul. Itanong ninyo sa kanila, Ginoong Santoro, kalmado niyang sagot sa Portuges. Itanong ninyo kung ano ang ibig sabihin niyan. Iyan mismo ang sinabi nila nang akala nilang hindi makakaintindi ang mangmang na babaeng tagalinis. Pinilit ni Abdul na tumawa kahit dumadaloy ang pawis sa kanyang sentido. Nagsasalita lang siya ng kalokohan sa wikang hindi niya alam. Mabilis niyang sabi, walang kabuluhang tunog lang iyon. Katawa-tawa ito, umalis na tayo. Ngunit hindi binuo ni Ricardo Santoro ang isang imperyo sa pamamagitan ng pagiging tanga. Mayabang siya, ngunit mandaragit din, at sa sandaling iyon, bawat instinct niya ay sumisigaw na may mali. Masyadong matindi ang naging reaksyon ni Abdul.
masyadong totoo. Pinagmasdan ni Ricardo ang magkapatid, saka ibinalik ang tingin kay Isabela, ang basang-basang, hinamak na babae na kagagaling lang maghagis ng pangungusap na yumanig sa mga lalaking namumuno ng bilyon-bilyon. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, yumakap ang pagdududa sa kanyang puso na parang malamig na ahas. "Pakawalan ninyo siya," mariing utos ni Ricardo. "Ngunit Ginoo," simula ng hepe ng seguridad. "Sabi ko, pakawalan ninyo siya," sigaw ni Ricardo. Binitiwan siya ng mga gwardya. Himas ni Isabela ang masakit niyang mga pulsuhan, ngunit hindi tumakbo. Nakatayo siyang tuwid sa lawa ng tubig sa paligid ng kanyang mga paa, naghihintay. "Walang aalis," sabi ni Ricardo. Ang tingin ay salit-salitang nakapako kina Isabela at sa magkapatid na Alfaide. Bigla akong naging interesado sa mga wika. Ang kanyang abong mga mata na karaniwang malamig at mapanuri ay ngayoy sinusuri ang kanyang mga kasosyo ng walang awa, naghahanap ng mga bitak sa ilalim ng kanilang balat. Pinakawalan ni Abdul ang isang pilit na tawa na agad ding naglaho. "Ricardo, pakiusap," sabi niya, muling bumabalik sa mapangibabaw na tono. Katawa-tawa ito. Inuulit lang ng babae ang mga linyang marahil ay narinig niya sa murang pelikula, walang saysay. Hahayaan ba talaga nating bantahan ng isang hindi matatag na empleyada ang isang alyansang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong real? Lumapit si Karim. Ang matangkad niyang katawan ay humarang sa pagitan nina Ricardo at Isabela. Matigas at agresibo ang kanyang tindig. "Hindi ito katanggap-tanggap, Ginoong Santoro," mariing sabi ni Karim. "Sa aming kultura, isang malaking paglapastangan ang ganitong pagsasalita ng isang manggagawa. Kung hindi ninyo kayang kontrolin ang inyong mga tauhan, marahil ay dapat naming pag-isipan muli ang aming opinyon sa inyong pamumuno." Isa iyong kalkuladong hakbang, isang pag-atake sa ego ni Ricardo upang pilitin siyang patunayan ang kanyang dominasyon. Sa ibang araw, uubra iyon, ngunit hindi ngayon. Dahil ngayon ang likas na instinct ni Ricardo Santoro para mabuhay, ang parehong instinct na nagdala sa kanya sa malulupit na boardroom at digmaang korporasyon, ay sumisigaw ng mas malakas kaysa sa mga fire alarm. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Abdul kahit sa isang iglap lamang. At si Ricardo Santoro ay hindi kailanman nagbabaliwala ng mga detalye. "Wala munang aalis," sabi ni Ricardo. Tuluyang binaliwala ang babalang tono ni Karim. Humarap siya kay Isabela na patuloy pang nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa adrenaline na dumadaloy sa kanyang katawan. "Ikaw," sabi niya tuwirang itinuro siya, "isalin mo ng eksakto ang sigaw mo. Sabihin mo sa Portuges." Parang papel de liha ang pakiramdam ng bibig ni Isabela. Nasusunog ang kanyang lalamunan. Naglalakad siya sa isang napakapanganib na linya at isang maling hakbang lang ang maaaring sumira sa kanya. Kapag nag-atubili siya, kapag nabasag ang boses niya, mananalo ang magkapatid na Alfaide. Ipapakita nila siyang hindi matatag at maniniwala si Ricardo sa kanila. Ramdam niya iyon, kaya tinitigan niya si Abdul. Humugot siya sa alaala ng kanyang lolo sa tuhod na si Ibrahim, nakaupo sa lumang berdeng silya na nagsasabi sa kanya, "Ang katotohanan ay isang leon. Hindi mo ito ipinagtatanggol, pinakakawalan mo lang ito." Mas tumatag ang boses niya habang nagsalita. "Ibig sabihin niyan, ang pagbagsak ng hari ay pag-angat ng mga asong gubat," sabi niya. "Matandang kasabihan yon. Pero hindi nila iyon sinabi na parang kasabihan, Ginoong Santoro. Sinabi nila iyon na parang pangako." Tuluyan siyang humarap kay Ricardo ngayon, tumatangging pansinin ang titig ni Karim na parang gustong tumagos sa kanya. "Sinabi nila yon sa conference room. Pagkatapos ninyong lumingon para mag-toast sa inyong tagumpay, sinabi ni Abdul, kapag sumakay ka sa helicopter, papalya ang hydraulic brakes."
Pagkatapos idinagdag ni Karim, sa atin na ang kumpanya bago pa nila matagpuan ang katawan. Tumingin siya kay Ricardo, matigas at tiyak ang tinig. Hindi ito pagkakamali ng dinig, hindi ito paranoia, ito ay tangkang pagpatay. Ganap ang katahimikang sumunod, ang iilang natitirang empleyado sa lobby, ang mga gwardya, pati ang receptionist, lahat sila'y nanigas na pahawak sa hininga. Hindi! Pagsabog ni Abdul, tuluyang naputol ang pagpipigil. Katarantaduhan ito, kasinungalingan, isa siyang corporate spy, ipinadala ng mga kaaway mo para sirain ang deal na ito. Isang espiya, ulit ni Ricardo itinaas ng isang kilay. Bakit ililigtas ng espiya ang buhay ko sa pamamagitan ng pagpigil sa akin na sumakay sa sinabotahe na helikopter? Hindi ba dapat hayaan na lang niya akong mamatay? Tumama ang lohika na parang kidlat, napaurong ang magkapatid na Alfaide. Napakuyom si Karim. Minamaliit nila ang hinala at matalas na isip ni Ricardo. Walang sira ang helicopter, putol ni Karim, nagpalit ng taktika. Precision built iyon. Kung sinasabi niyang papalya ang brakes, baka dahil siya mismo ang may pakana. Isipin mo, siya ang saboteur. Naglilinis lang ako ng mesa, Ginoo, sabi ni Isabela nang may tahimik na dangal, dumikit sa balat ang basang uniforme niya. Wala akong alam sa mga makina, pero marunong ako ng Arabic at alam ko ang eksaktong narinig ko. Kinamot ni Ricardo, ang buhok niyang mamasa-masa, nag-uunahan ng mga isip. Nakulong siya sa pagitan ng dalawang mapanganib na pagpipilian. Magtiwala sa dalawang mayamang negosyanteng nangangako sa kanya ng kinabukasang puno ng walang hanggang kapangyarihan o magtiwala sa babaeng tagalinis na walang-wala pero isinugal ang lahat para balaan siya. Ngunit pagkatapos, may ikatlong landas, isang landas na magbibigay sa kanya ng oras para alamin ang katotohanan nang hindi ipinapahalata ang kanyang galaw. Kinuha niya ang kanyang encrypted na telepono at nag-type ng mensahe sa kapitan ng helicopter, palit plano, nag-ground ang flight dahil sa alarma, mag-full inspection, tutukan ang hydraulic brake system at ang main rotor. Gusto ko ng kumpletong report sa loob ng 10 minuto. Huwag galawin ang kahit ano, i-inspection lang. Pagkapindot niya ng send, napansin niya ang tensyon sa balikat ni Abdul, ang pagkakakuyom ng mga kamao ni Karim sa tagiliran, namumuti ang mga buko. Isang insulto ito, bulong ni Karim. Igi-ground mo ang sarili mong helicopter dahil sa mga deliryo ng isang tagalinis? Aalis kami, Ricardo. Nakatayo pa ang deal sa ngayon, pero nauubos ang pasensya namin. Bukas na lang tayo mag-usap kung handa ka ng umastang seryosong negosyante. Tumalikod sila para umalis, malinaw na inaasahang mananahimik si Ricardo. Teka, humampas sa hangin ang kanyang tinig na parang latigo. Lumingon si Abdul gulat, ikinukulong mo ba kami ngayon? Nagbigay si Ricardo ng kalmado, kontroladong ngiti. Hindi, inaanyayahan ko kayo, makinis niyang sabi. May plano tayong hapunan na, di ba? Sa umiikot na restaurant. Nag-ground ang chopper, pero nasa labas lang ang kotse ko. Sabay tayong pumunta. Sinabi na namin, sarili naming sasakyan ang gagamitin. Mabilis na sagot ni Karim. Ipinipilit ko, sabi ni Ricardo, lumapit at sinakop ang personal nilang espasyo. Gabi ko ito, event ko ito, at armored ang kotse ko. Tapusin natin ang gabing ito ng tama, magkakasama. Pagkatapos, humarap si Ricardo sa mga gwardyang patuloy na nagbabantay kay Isabela. At sasama siya. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Ako po, Ginoo. Ginoo, simula ng hepe ng seguridad. Sasama siya, ulit ni Ricardo, sa tunong pumapatay ng anumang pagtutol. Kung nagsisinungaling siya, gusto ko siyang nasa tabi mismo kapag kinumpirma ng mekaniko na perpekto ang helicopter. Pagkatapos, ako mismo ang magto-turn over sa kanya para sa sabotahe, terorismo, kung anumang pinapayagan ng batas. Tumigil siya sandali. At kung totoo ang sinasabi niya,
Gusto kong malaman kung paano natutong mag-classical Arabic ang isang babaeng tagalinis habang kumukuskos ng sahig. Isang estratehikong galaw na parang sa chess master. Kung tumanggi ang mga alfaide na sumakay kasama niya, malinaw na patunay iyon ng kanilang takot. Kung pumayag sila, hawak ni Ricardo ang kontrol sa sitwasyon. Katawa-tawa ito, singal ni Abdul. Hindi ako sasakay sa iisang sasakyan kasama ang maruming babaeng iyan, singhal ni Abdul. Bakal ang tono ni Ricardo. Mahaba ang limousine, Abdul, at armored ito. Ligtas ka ng lubos, maliban na lang kung may iba ka pang ikinakanerbiyos. Nabitin ang paywatig sa hangin na parang usok. Agad na naunawaan ni Karim ang sulok na pinasukan nila. Kapag tumanggi sila ngayon, titibay ang pagdududa ni Ricardo hanggang maging ganap na hinala. Wala na silang pagpipilian. Kailangan nilang makisabay, sumakay sa kotse, kumalma, ipatupad ang Plan B, ang ambush na tahimik nilang inihanda sa kahabaan ng marginal. Sige, matalim na sabi ni Karim, inaayos ang kurbata sa isang mabilis na pitik. Tapusin na natin ang kalokohang ito, pero tandaan mo, Ricardo, pagkatapos ngayong gabi, tumaas na ang presyo ng partnership natin, malaki. Tatatandaan ko, malamig na tugon ni Ricardo. Humarap siya sa hepe ng seguridad. Isama siya, walang posas, hindi siya tatakbo. Nanlambot ang tuhod ni Isabela. Ang ideyang sumakay sa kotse kasama ang dalawang lalaking nagplano ng pagpatay. At ang lalaking nagtanggal sa kanya sa trabaho, ilang oras lang ang nakalipas ay parang kabaliwan. Diretso siyang naglalakad papasok sa panganib, ngunit nang tumingin siya kay Ricardo, may nagbago. Nandoon pa rin ang kayabangan, oo, pero ngayon may kalkulasyon at proteksyon. Napagtanto niyang ginagamit siya ni Ricardo bilang panangga. Pero sa isang kakaiba at estratehikong paraan, pinoprotektahan din siya. Gumalaw ka, marahang bulong ng gwardiya, banayad siyang tinulak patungo sa pinto. Lumabas sila sa malamig na gabi. Tumigil na ang mga sprinkler pero kumikintab ang kalsada sa ilalim ng neon signs at mga ilaw sa kalye. Sa unahan, naghihintay ang makinis at armored na may back ni Ricardo, mahinang umuugong ang makina na parang panterang nagpapahinga. Si Vitor ang driver, matipuno alerto, ang nagbukas ng pinto. "Vitor!" sabi ni Ricardo habang papalapit. "Dumaan tayo sa mas tahimik na ruta. Gusto ko ng pribasiya, itaas ang partition." "Oh, Ginoo," tugon ni Vitor. Huminto si Ricardo at tumingin kay Isabela, nanginginig habang nakatayo sa tabi ng kotse. "Sumakay ka, sa jump seat ka sa harap namin uupo. Huwag kang magsasalita maliban kung tanungin kita." Sumakay si Isabela sa marangyang sasakyan. Agad na naramdaman na hindi siya nababagay roon. Binalot siya ng mamahaling amoy ng leather at ng malamig na hangin na kontrolado ang temperatura. Umupo siya sa maliit na upuang nakaharap sa likod, magkadikit ang tuhod, nakatiklop ang mga kamay, sinusubukang maglaho. Sumunod na pumasok sina Karim at Abdul, umupo sa pangunahing beige na bangkong leather. Dumulas si Ricardo at umupo sa tabi nila. Sumara ang pinto sa isang malambot at selyadong thunk. Bumagsak ang katahimikan na parang kurtina. Umandar ang kotse, dumausdos sa gabing tanawin ng lungsod. Matalim ang tensyon sa loob. Nakatingin lamang sa bintana, sina Karim at Abdul tumatangging tumingin kay Isabela. Ngunit binantayan niya sila na parang lawin, gising ang katawan, binabasa ang bawat galaw. Kumuha si Ricardo ng boteng tubig, uminom at pinagmasdan ang mga bisita sa ibabaw ng bote. "Alam nyo," bigla niyang sabi, "palagi akong nabibighani sa kultura ninyo. Sabi nila, daan-daan ang salita sa Arabic para sa mga kamelyo at halos kasing dami para sa pagtataksil." "Totoo ba yun, Karim?" Dahan-dahang lumingon si Karim, malamig at hindi mabasa ang kanyang mga mata. "Ang Arabic ay wika ng mga mandirigma at mga makata, Ricardo. May mga salita kami para sa lahat ng bagay na mahalaga."
Katapatan, halimbawa, katapatan ulit ni Ricardo, hinayaan niyang magtagal ang salita. Bihira at mahal ngayon. Napansin ni Isabela na ipinasok ni Abdul ang kamay sa kanyang bulsa, dahan-dahan, sadya. Inilabas niya ang telepono at nagsimulang mag-type. Mabilis, palihim na mga pindot. Akala niya ay walang nakakita, pero nakita ni Isabela. Itinutuloy nila ang Plan B. Nabigo ang patibong sa helicopter. Ngayon, sa kalsada na ito mangyayari. Gusto niyang sumigaw, balaan si Ricardo, pero inutusan siya nitong manahimik. Kung wala siyang ebidensya, magmumukha lang siyang paranoid. Kailangan niyang maghintay, kailangan niyang makinig. Pagkatapos, isang mahinang vibrate. Binasa ni Abdul ang sagot. Isang banayad na ngisi ang gumapang sa kanyang labi. Ipinuslit niya ang telepono pabalik at binigyan si Karim ng halos di mapansing tango. Kitang-kitang lumuwag si Karim. Sumandal siya, huminga ng maluwag at nagsalita. Ricardo, pinagsisisihan namin ang tensyon kanina, makinis niyang sabi. Naiintindihan namin ang pag-iingat mo, pero hindi dapat nandito ang babaeng ito. Distraction lang siya. I-drop off mo siya sa susunod na kanto. Mananatili siya, patag na sabi ni Ricardo, hanggang dumating ang report tungkol sa helicopter. Kung ganun ang gusto mo, sabi ni Karim na kunwaring walang pakialam, pero kapag pumasok na tayo sa marginal, mawawala ang signal. Sana matawagan ka ng mekaniko bago iyon. Isang ginaw ang bumaba sa gulugod ni Isabela. Ang marginal Pinheiros, dun mangyayari. Isang madilim na bahagi ng highway, kilala sa mga blind spot. Walang kamera, walang signal, walang saksi. Tumingin siya kay Ricardo, nakikiusap ang mga mata. Tumingin din si Ricardo sa kanya at sa sandaling iyon may nagdaan sa pagitan nila. Nakita niya ang gulat, ang panik, ang pagkamadali. Humarap si Ricardo sa partisyon at pinindot ang isang baton. Vitor, gaano katagal bago tayo umabot sa marginal? Mga 2 minuto, Ginoo. Tumango si Ricardo saka bumaling sa magkapatid na Alfaide. Nagpakita ng ngiting matalim at walang init. Alam nyo, kaswal niyang sabi, yung sinabi niya tungkol sa mga asong gubat at mga hari, kumapit sa isip ko. Ang sabi ng ama ko, walang tunay na kaibigan sa negosyo, pansamantalang alyansa lang na binubuo ng kaginhawahan. Marunong ang ama mo, sagot ni Abdul sumulyap sa relo. Ang punto, patuloy ni Ricardo, minsan nagbabago ang mga alyansa. Eksakto, sabi ni Abdul, at nagbabago rin ang mga ruta. Muli niyang pinindot ang intercom. Vitor, laktawan ng marginal. Ire-route mo tayo sa Avenida Paulista. Gusto kong makita ang lungsod. Nanigas ang magkapatid na Alfaide. Nabiyak ang kanilang kalmado na parang salamin sa ilalim ng presyon. Magpapabagal yan ng 20 minuto. Mabilis na sabi ni Abdul. Tumalas ang boses. Gutom na kami, Ricardo. Mas mabilis ang marginal. Hindi ako nagmamadali, makinis na tugon ni Ricardo. Nakakatawa kung gaano kakasabik dumaan sa pinakamadilim na daan. Ayaw mo ba ng liwanag? Biglang yumuko si Karim na wala ang kamay sa loob ng kanyang jacket. Ricardo, tama na ang laro, ungol niya. Dumaan tayo sa marginal para sa sarili nating seguridad. Ayaw naming nakalantad sa bukas na mga kalsada. Tumigil ang puso ni Isabela. Nakita niya ang galaw, nakita niya ang hugis na bumubukol sa ilalim ng jacket ni Karim. Hindi telepono, hindi wallet, baril. May baril siya. Sigaw ni Isabela, nilabag ang utos na manahimik. Lahat ay nangyari sa isang iglap. Hinugot ni Karim ang isang itim na pistola mula sa kanyang jacket. Nakakabit na ang silencer. Kumilos si Ricardo ayon sa instinct, sumubsob pailid. Pero masikip ang espasyo. Vitor! Sigaw niya. Biglang umiling ang sasakyan. Hinila ni Vitor ang manibela at umikot ang maybak. Sa loob, itinapon silang lahat pailid ng puwersa. Pumutok ang baril. Isang mapurol na puffed, halos hindi marinig dahil sa silencer. Tumama ito sa leather kung saan naroon sana ang dibdib ni Ricardo.
isang sandali pa lang ang nakalipas. Bumagsak si Isabela ng malakas sa pinto. Sumugod si Abdul patawid sa upuan, sinusubukang idiin si Ricardo para makakuha ng malinis na tira ang kapatid niya. "Tapusin mo na," sigaw ni Abdul sa Arabic. "Patayin mo siya bago tayo makarating sa Paulista." Nakipaglaban si Ricardo na parang hayop na naipit sa sulok. Sumusuntok, sumisipa, pumipiglas, ngunit sa siksik na espasyo, dalawa sila laban sa isa. Muling itinaas ni Karim ang baril. Ngayon ay itinututok na mismo sa bungo ni Ricardo. Hindi na nag-isip si Isabela. Wala nang puwang para sa takot. Instinct na lang. Napunta ang tingin niya sa makapal na boteng salamin ng tubig na naiwan sa cup holder. Sinunggaban niya yung gamit ang dalawang kamay, naglabas ng hilaw na sigaw mula sa kaibuturan ng dibdib, sigaw na pinakain ng mga henerasyon ng paglalaban para mabuhay, at sumugod pasulong. Ibinagsak niya ang ilalim ng bote sa pulsuhan ni Karim. Isang nakapangingilabot na crack ang umalingaw-ngaw sa loob ng kotse. Napahiyaw si Karim sa sakit at nalaglag ang baril mula sa kamay niya, kumalabog sa sahig. "Vitor, bilisan mo! Ngayon na!" sigaw ni Ricardo. Sa wakas ay nakawala sa pagkakasakal ni Abdul matapos siyang sikuhin ng marahas sa mukha. Umungal ang Maybach habang kumagat ang makapangyarihang makina, humahagibis sa avenida na parang halimaw na nakawala sa tanikala. Sumubsob si Isabela sa sahig, gumagapang sa gitna ng kaguluhan ng mga paa at mamahaling sapatos. Kinapa ng kanyang mga kamay ang dilim hanggang sa matapik ang malamig na bakal. "Nasa akin na!" sigaw niya, tumayo habang mahigpit na hawak ang sandata. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit matatag ang pagkakahawak niya. Nakatutok ang baril diretso sa dibdib ni Karim. "Umupo ka!" sigaw niya, sumabog ang boses sa awtoridad na hindi niya alam na kaya niyang taglayin. "Umupo ka at huwag kang gagalaw o isinusumpa ko, kakalabitin ko ang gatilyo." Huminto ang lahat. Nanigas sina Karim at Abdul, matatag ang baril. Hindi mahalaga kung sino ang may hawak nito. Ito'y kapangyarihan at ngayon, ang kapangyarihang iyon ay nasa kamay ni Isabela. Si Ricardo, hingal na hingal at hawak ang namamagang lalamunan, ay tumingin sa kanya. At sa unang pagkakataon, tunay niya siyang nakita, hindi bilang tagalinis, kundi bilang tagapagtanggol. Isang babaeng sumuong sa pagitan niya at ng kamatayan. Nakatayo siya roon, basa sa pawis, malalim ang paghinga, puno ng takot, ngunit hindi nabasag. "Huwag kayong gagalaw," babala ni Isabela muli. Nabiyak ang boses niya, pero napuno niya ang espasyo ng presensya. "Ginoong Santoro, kunin ninyo ang telepono ni Abdul." Ngayon, nakaangat ang mga kamay ni Abdul sa hangin. "Ibaba mo ang baril, tanga. Sisirain mo ang lahat." "Manahimik ka," singal ni Isabela. "Ginoong Santoro, ang telepono, nandoon ang lahat. Pinaplano nila ang pag-atake mula sa teleponong iyon." Hindi na nagpatumpik si Ricardo. Sinunggaban niya si Abdul at inagaw ang aparato mula sa pagkakahawak nito. Pumiglas si Abdul, ngunit isang mabilis na suntok sa sikmura mula kay Ricardo ang nagpatahimik sa kanya. Inunlock ni Ricardo ang screen, hindi pa ito na-secure ni Abdul. Nasa Arabic, bulong niya binabasa ang banyagang text na kumikislap sa display. "Wala akong nakikilala rito." Hindi ibinababa ang baril, lumapit si Isabela. Dumaan ang kanyang mga mata sa mga salita. Isang alon ng pagkahilo ang umakyat sa kanya habang lumulubog ang kahulugan. Hindi ito emosyonal, hindi ito personal. Malamig ito, kalkulado. Ang pinakahuling mensahe, kapapadala lang, ay nagsasabing, "El Ferruhahis Filhamshia Al-Farikuthani Yantadiru Isharatina Latatruku Ahadan Shayan." Tumingin si Ricardo sa kanya. Ano ang ibig sabihin? Tahimik ang boses ni Isabela, ngunit bawat salita ay tumama na parang kulog. Ibig sabihin, handa na ang patibong sa marginal. Naghihintay ang Team B sa hudyat natin. Huwag mag-iwan ng kahit sinong buhay.
Isang mabigat na katahimikan ang dumurog sa loob ng sasakyan. Sumcrawl si Ricardo pataas at nakakita ng isa pang mensahe mula kay Karim para kay Abdul. El ahmaku gayrul masar, irtidilu, istakdimu halan, idalu hatabduka sarikatin sarat bisyaklin syate. At ito, tanong niya, ibig sabihin, binago ng tanga ang ruta, mag-improvise, gamitin na ngayon, gawin itong mukhang palpak na pagnanakaw. Sumandal si Ricardo na para bang nabangga siya ng truck. Ang pagtataksil, ang balak, ang malamig na kahusayan nito, bumagsak lahat sa kanya ng sabay-sabay. Ang tanga, bulong niya, iyan ang tawag nila sa kanya, hindi ka sosyo, hindi ka pantay. Isang uto, ang man of the year, ang self-made na bilyonaryo, ginawang piyesa sa plano habang nagtutoast sila gamit ang champagne niya. Lumingon siya kay Karim na hawak ang basag niyang pulsuhan, pilit kinukubli ang sakit. Palpak na pagnanakaw, sabi ni Ricardo, mababa at nakamamatay ang tinig. Babarilin ninyo ako at itatapon na parang basura sa marginal. Pagkatapos ninyong pumirma ng deal, pagkatapos ninyong makapasok sa lahat, negosyo lang yan Ricardo, dura ni Karim, wala na ang anumang pagkamagalang. Lubog sa utang ang kumpanya mo. Network ang kailangan namin, hindi pangalan mo. Placeholder ka lang. Kung ganon, bakit hindi na lang bilhin? Tanong ni Ricardo, madilim ang boses sa hindi makapaniwala. Sumagot si Abdul na muling bumabalik ang pagiging smug kahit wala ng sandata. Dahil tumanggi ka, gusto mong umupo sa mesa namin, gusto mong magkunwaring isa ka sa amin, pero hindi ka Santoro. Bago ka lang sa pera, pansamantala, kami ang kasaysayan. Umalingasaw sa hangin ang mga salita ni Abdul na parang lason. Ngunit si Isabela ang pumutol dito, matalim ang kanyang tinig. Wala kayong pag-aari. Hawak pa rin niya ang baril, pero ngayon ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng mas malalim kaysa galit. Pinagmamalaki ninyo ang kasaysayan, pero nakalimutan ninyo ang unang aral ng disyerto. Ang dangal ay hindi minamana sa dugo. Kinakamit ito sa gawa. Namutla ang mukha ni Abdul, hindi dahil sa baril, kundi dahil sa dalisay na punto ni Isabela. Hindi ito balbal, hindi ito putol-putol. Ito'y classical Arabic, sinauna, elegante, hindi nadungisan. Sino kan, bulong ni Abdul, nagsasalita ka tulad ng matatandang Makata, tulad ng iskolar, mas mahusay pa kaysa sa karamihan ng aming mga anak. Ako si Isabela, malinaw niyang sabi, apo sa tuhod ni Ibrahim Al-Khatib. Isang lalaking tumakas sa mga lalaking tulad ninyo, mga asong gubat na nagbibihis na hari. Naglinis siya ng pampublikong banyo sa loob ng 40 taon para mabuhay ang kanyang mga anak at hindi niya kailanman kinailangang pumatay para maramdaman ang kapangyarihan. Iyon ang tunay na hari. Tumingin si Ricardo sa kanya halos hindi makapaniwala. Sa sandaling iyon, bumaligtad ang mundo. Hindi na siya tagalinis, hindi na rin lang bayani. Siya ang may hawak ng moral na espada. Pagkatapos, nagsimulang tumunog ang telepono ni Abdul. Sa screen, Team B, patuloy na humahagibis ang Maybach sa Avenida Paulista, malayo sa patibong sa marginal, ngunit hindi pa tapos ang banta. Dinampot ni Ricardo ang telepono. Sagutin mo, utos niya kay Abdul, yelong-yelo ang tinig. Speaker mo. Lumapit siya, halos idikit ang mukha. Kapag nagsabi ka ng kahit isang coded na salita, kapag sinubukan mo lang silang bigyan ng babala, hahayaan kong barilin ka niya. At maniwala ka, Abdul, mas marami siyang dahilan para kalabitin ng gatilyo kaysa sa akin. Tumingin si Abdul kay Isabela, tumingin sa baril, at sa unang pagkakataon, natakot siya. Nakita ni Abdul ang panginginig ng mga kamay ni Isabela, pero may nakita rin siyang mas nakakabahala, paninindigan. Hindi niya hawak ang baril tulad ng isang tulisan o mamamatay tao. Ito ang sandata ng isang taong nagtatanggol ng isang bagay na sagrado. At dahil doon, naging mapanganib siya sa paraang hindi kayang kontrolin ni Abdul. May pag-aatubili, sinagot ni Abdul ang tawag.
Opo, Ginoo, hindi pumasok ang target sa marginal, sabi niya sa Arabic. Nakita namin siya sa Avenida Paulista. Ihanda ang pagharang. 2 minuto na lang kami. Kalma at profesional ang boses sa kabilang linya, militar. Sumulyap si Ricardo kay Isabela. Bahagya siyang tumango. Naiintindihan niya ang bawat salita. Sabihin mo sa kanila na itigil na, mahinang sabi ni Ricardo. Hawak na ngayon ang baril. Idiniin niya ang malamig na dulo nito sa hita ni Abdul. Napitlag ang hininga ni Abdul, tumulo ang pawis sa kanyang mukha. "Huwag!" sigaw niya sa telepono. "Itigil ang misyon! Alam ng target ang nangyayari! May presensya ng pulis, masyadong delikado. Umatras kayo." "Sir, may visual kami. Pwede na naming tapusin ngayon." "Kompromisado ang misyon," sigaw ni Abdul. "Direktang utos yan. Umatras at bumalik sa base." Isang sandali tapos nauunawaan, umatras na kami. Natapos ang tawag. Bumuga ng hininga si Ricardo na parang may hawak na lubid ng buhay. Sumandal siya sa upuan, hawak pa rin ang baril, ngayon ay nakapatong sa kanyang kandungan. "Vitor," sabi niya sa intercom, pilit na kontrolado ang boses, "narinig mo ba?" "Bawat salita, Ginoo," sagot ng driver. "Naabisuhan ko na ang pribadong seguridad sa estate at ang pulisya ng militar. Hihintayin nila tayo sa kilometro 40. Ligtas tayo." Ang salitang ligtas ang siyang bumiyak sa loob ni Isabela. Biglang nawala ang lahat ng adrenaline na nagdala sa kanya hanggang doon at napalitan ng kawalan at panginginig. Nagawa niya ang hindi inaasahan ng kahit sino. Sinaktan niya ang isang lalaki. Humawak siya ng baril, napigilan niya ang isang pagpatay, at ngayong tapos na ang lahat, bumigay ang kanyang katawan sa bigat ng nangyari. Nahulog ang baril mula sa kanyang mga kamay at marahang bumagsak sa makapal na alpombra. Tinakpan ni Isabela ang kanyang mukha at humagulgol, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa matinding emosyonal na pagkapagod. Ang kanyang iyak ay hilaw, malalim at hindi mapigilan. Tinitigan ni Ricardo ang mga lalaking katabi niya, dating mayabang, ngayoy duwag at talunan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Isabela. Yumuko siya, pinulot ang baril, inilagay ang safety at itinabi ito. At sa isang tahimik na kilos na ikinagulat ng lahat, hinubad ni Ricardo ang kanyang mamahaling Italianong jacket, ang parehong jacket na pinagkakaabalahan niya kanina, at marahang isinapin sa nanginginig na balikat ni Isabela. "Isabela," mahina niyang sabi. Tumingala siya, basang-basa ng luha, dumi at pagod ang mukha. "Pasensya na," bulong niya. "Hindi ko sinasadyang mangyari ang lahat ng ito. Ayoko lang na mamatay ka." "Magdulot ng gulo?" Napatawa si Ricardo, hingalin at halos hysterical. "Hindi ka nagdulot ng gulo, Isabela. Iniligtas mo ang buhay ko, iniligtas mo ang kumpanya ko, at itinuro mo sa akin ang isang aral sa pagpapakumbaba na hindi ko kailanman natutunan." Humarap siya kina Karim at Abdul. "Tingnan ninyo siya," mariing sabi niya. "Talagang tingnan ninyo. Ang babaeng ito na inyong kinutya, na aking binaliwala, mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng inyong oil fields. Mayaman kayo, pero hungkag kayo. Siya walang-wala, pero ipinakita niya sa atin kung ano ang tunay na yaman." Bumagal ang takbo ng sasakyan. Nagliwanag ng pula at asul ang madilim na kalsada. Nandoon na ang mga pulis nakapalibot sa lugar. Tapos na ang biyahe, pero may bago nang nagsisimula. Humarap muli si Ricardo kay Isabela. "Sabi mo, itinuro ng lolo sa tuhod mo na ang wika ang susi sa katotohanan," sabi niya. Tumango si Isabela habang pinupunasan ang mukha gamit ang gilid ng jacket. "Tama siya," sabi ni Ricardo. "Buong buhay akong bingi. Nakinig lang ako sa kapangyarihan, papuri at sa mga bagay na nagpapalaki ng ego ko. Pero ngayong gabi, dahil sa iyo, may narinig akong totoo. Sa unang pagkakataon, huminto ang sasakyan. Bumaba si Vitor at binuksan ang pinto. Pumasok ang malamig na hangin ng gabi, tinangay ang huling bakas ng takot. Naunang bumaba si Ricardo, lumapit agad ang mga pulis, nakataas ang mga armas. "Ibaba ang sandata," sigaw ng isa.
Maingat na itinaas ni Ricardo ang kanyang mga kamay at ibinaba ang baril sa semento. Ako si Ricardo Santoro, malinaw niyang sabi. Sinubukan akong patayin ng mga lalaking nasa sasakyan. Nasa mga telepono nila ang ebidensya. Aristatehin ninyo sila. Hinila palabas ng pulisya sina Karim at Abdul. Kinapusan kahit pa sila'y galit at walang silbing nagprotesta. Walang bisa ang diplomatic immunity kapag nahuli ka sa mismong krimen. Humarap si Ricardo at iniabot ang kamay sa loob ng sasakyan. Tara, marahan niyang sabi. Inabot ni Isabela ang kanyang kamay. Mainit at matatag ang hawak ni Ricardo habang tinulungan siyang bumaba sa gilid ng kalsada. Magkatabi silang tumayo sa ilalim ng kumikislap na ilaw. Pinapanood ang mga lalaking nag-akala sa sarili nilang hari na inaakay palayo na parang karaniwang kriminal. Alam mo ba kung ano ang nakakatawa, sabi ni Ricardo habang tanaw ang skyline. Taon akong humahabol sa mga partner na nagsasalita ng wika ng ambisyon, pera, kapangyarihan, pagpapalawak. Pero ang tanging taong tunay na dapat pagkatiwalaan ay tahimik lang na nagwawalis sa likod ko. Humarap siya sa kanya. Kailangan kitang tanungin, Isabela, at gusto ko ang totoo. Basag ang boses niya. Bakit? Mukha siyang tunay na naliligaw. Matapos ang ginawa ko sa iyo, matapos kitang tanggalin at ipahiya, pwede mo akong hayaan, pwede kang umuwi. Hindi mo kailangang isugal ang buhay mo para sa akin. Bakit mo ginawa? Tumingala si Isabela sa mga bituin. Naalala niya si Ibrahim, ang mga kwento nito. Ang karunungan at ang aral na paulit-ulit nitong sinasabi, ang galit ay nagtatali sa iyo sa iyong kaaway. Ang habag ang nagpapalaya sa iyo. Dahil, marahan niyang sabi, may isa pang itinuro ang lolo ko sa tuhod. Nagantay si Ricardo. Ano iyon? Ang pagiging mapagbigay ay hindi pagbibigay ng tira, sabi niya. Ito'y pagbibigay ng kailangan mo. Kailangan ko ang dangal ko. Kailangan kong makaramdam ng seguridad. Pero ikaw, tumingin siya kay Ricardo, kailangan mo ang buhay mo. At anumang buhay, kahit sa'yo, ay mas mahalaga kaysa sa aking dangal. Hindi makapagsalita si Ricardo. Nanikip ang kanyang lalamunan. Uminit ang kanyang mga mata. Walang kahit anong business deal ang nakagawa nito sa kanya. Bigla niyang naramdaman kung gaano siya kaliit sa tabi ng babaeng nagligtas ng lahat. Salamat, bulong niya. At sa unang pagkakataon, may bigat ang mga salitang iyon. Lumapit ang isang opisyal na may hawak na clipboard. Mr. Santoro, kakailanganin namin ng mga pahayag. At ang dalaga, kasama ba siya sa security ninyo? Sumulyap si Ricardo kay Isabela na tuwid pa ring nakatayo kahit pagod na pagod. Hindi, sabi niya, hindi siya security. Ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Isabela. Siya ang tagapagligtas ko at simula ngayong gabi, siya ang aking punong tagapayo. Itrato ninyo siya na parang reyna. Tumango ang opisyal. May sapat kaming ebidensya para kasuhan ng dalawa. Sabwatan sa pagpatay, corporate terrorism, hindi magiging magaan ang sentensya. Mabuti, paus na sabi ni Ricardo, siguraduhing mabulok sila sa selda. Umalis ang opisyal, naiwan sina Ricardo at Isabela sa katahimikan ng gabi, amoy ng basang aspalto sa paligid. Tinitigan niya uli si Isabela, talagang nakita niya siya. Ang mga mantsa sa uniforme, ang mga kamay na sanay sa hirap, ang lakas sa kanyang mga mata, at naramdaman niya ang matagal na niyang hindi nararamdaman, hiya. Isabela, mahina niyang sabi, napaatras siya inakalang may utos. Pakiusap, wag mo na akong tawaging sir. Hinaplos niya ang mukha. Pagkatapos ng gabing ito, hindi ko alam kung karapat dapat pa ako. Tumango siya, hindi komportable, pero damang-dama. May isang bagay pa akong hindi maintindihan, sabi ni Ricardo. Matapang ka, matalino ka, mas mahusay ka pang magsalita ng wika kaysa sa mga diplomat. Paano napunta ang isang babaeng tulad mo sa paglilinis ng sahig sa gusali ko?
Huminga ng malalim si Isabela, nakatingin sa malayo. Hindi ito espesyal na kwento, sabi niya. Ito lang ang kwento na ayaw pakinggan ng mga tao. Iskolar ang lolo ko sa tuhod, nawala sa kanya ang lahat dahil sa digmaan. Pagdating niya rito, walang halaga ang talino niya. Naglinis siya ng banyo sa loob ng 40 taon. Ganon din ang lolo ko. Namatay ang tatay ko sa construction site. Walang kompensasyon, walang hustisya. Huminto siya, nanginginig ang boses. Nagkasakit ang nanay ko. Nag-aaral ako sa USP, Translation at Interpreting. Pero hindi namin kaya. Kailangan kong pumili. Paaralan, pagkain, gamot. Pinili ko ang pamilya ko. Parang nadurog ang puso ni Ricardo. Hindi, sabi niya. Hindi lang iyon ang mahalaga. Inilabas niya ang checkbook, nagsulat ng halaga at iniabot sa kanya. Sumulyap si Isabela at nanlaki ang kanyang mga mata. Sapat ito para sa lahat. Ito ay, sabi niya, gantimpala, sabi ni Ricardo, para sa pagliligtas ng lahat. Kunin mo, mabuhay ka na, wala nang sahig na lilinisin. Tinitigan ni Isabela ang tseke. Pagkatapos, dahan-dahan niya itong ibinalik. Nakurap si Ricardo. Ano ang ginagawa mo? Hindi kita iniligtas para sa pera, sabi niya. Ginawa ko iyon dahil tama. Nakita ni Abdul ang panginginig ng mga kamay ni Isabela, pero may nakita rin siyang mas nakakabahala, paninindigan. Hindi niya hawak ang baril tulad ng isang tulisan o mamamatay tao. Ito ang sandata ng isang taong nagtatanggol ng isang bagay na sagrado. At dahil doon, naging mapanganib siya sa paraang hindi kayang kontrolin ni Abdul. May pag-aatubili, sinagot ni Abdul ang tawag. Opo, Ginoo, hindi pumasok ang target sa marginal, sabi niya sa Arabic. Nakita namin siya sa Avenida Paulista. Ihanda ang pagharang. 2 minuto na lang kami. Kalma at profesional ang boses sa kabilang linya, militar. Sumulyap si Ricardo kay Isabela. Bahagya siyang tumango, naiintindihan niya ang bawat salita. Sabihin mo sa kanila na itigil na, mahinang sabi ni Ricardo, hawak na ngayon ang baril. Idiniin niya ang malamig na dulo nito sa hita ni Abdul. Napitlag ang hininga ni Abdul, tumulo ang pawis sa kanyang mukha. Huwag! Sigaw niya sa telepono. Itigil ang misyon. Alam ng target ang nangyayari. May presensya ng pulis, masyadong delikado. Umatras kayo. Sir, may visual kami. Pwede na naming tapusin ngayon. Kompromisado ang misyon, sigaw ni Abdul. Direktang utos yan. Umatras at bumalik sa base. Isang sandali, tapos nauunawaan, umatras na kami. Natapos ang tawag, bumuga ng hininga si Ricardo na parang may hawak na lubid ng buhay. Sumandal siya sa upuan, hawak pa rin ang baril, ngayon ay nakapatong sa kanyang kandungan. Vitor, sabi niya sa intercom, pilit na kontrolado ang boses, narinig mo ba? Bawat salita, Ginoo, sagot ng driver. Naabisuhan ko na ang pribadong seguridad sa state at ang pulisya ng militar. Hihintayin nila tayo sa kilometro 40. Ligtas tayo. Ang salitang ligtas ang siyang bumiyak sa loob ni Isabela. Biglang nawala ang lahat ng adrenaline na nagdala sa kanya hanggang doon at napalitan ng kawalan at panginginig. Nagawa niya ang hindi inaasahan ng kahit sino. Sinaktan niya ang isang lalaki. Humawak siya ng baril. Napigilan niya ang isang pagpatay. At ngayong tapos na ang lahat, bumigay ang kanyang katawan sa bigat ng nangyari. Nahulog ang baril mula sa kanyang mga kamay at marahang bumagsak sa makapal na alpombra. Tinakpan ni Isabela ang kanyang mukha at humagulgol. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa matinding emosyonal na pagkapagod. Ang kanyang iyak ay hilaw, malalim at hindi mapigilan. Tinitigan ni Ricardo ang mga lalaking katabi niya, dating mayabang, ngayoy duwag at talunan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Isabela. Yumuko siya, pinulot ang baril, inilagay ang safety at itinabi ito.
At sa isang tahimik na kilos na ikinagulat ng lahat, hinubad ni Ricardo ang kanyang mamahaling Italianong jacket, ang parehong jacket na pinagkakaabalahan niya kanina at marahang isinapin sa nanginginig na balikat ni Isabela. Isabela, mahina niyang sabi. Tumingala siya, basang-basa ng luha, dumi at pagod ang mukha. Pasensya na, bulong niya. Hindi ko sinasadyang mangyari ang lahat ng ito. Ayoko lang na mamatay ka. Magdulot ng gulo, napatawa si Ricardo, hingalin at halos hysterical. Hindi ka nagdulot ng gulo, Isabela. Iniligtas mo ang buhay ko, iniligtas mo ang kumpanya ko, at itinuro mo sa akin ang isang aral sa pagpapakumbaba na hindi ko kailanman natutunan. Humarap siya kina Karim at Abdul. Tingnan ninyo siya, Maring sabi niya. Talagang tingnan ninyo. Ang babaeng ito na inyong kinutiya na aking binaliwala, mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng inyong oil fields. Mayaman kayo, pero hungkag kayo. Siya walang-wala, pero ipinakita niya sa atin kung ano ang tunay na yaman. Bumagal ang takbo ng sasakyan, nagliwanag ng pula at asul ang madilim na kalsada. Nandoon na ang mga pulis nakapalibot sa lugar. Tapos na ang biyahe, pero may bago nang nagsisimula. Humarap muli si Ricardo kay Isabela. Sabi mo, itinuro ng lolo sa tuhod mo na ang wika ang susi sa katotohanan, sabi niya. Tumango si Isabela habang pinupunasan ng mukha gamit ang gilid ng jacket. Tama siya, sabi ni Ricardo. Buong buhay akong bingi, nakinig lang ako sa kapangyarihan, papuri at sa mga bagay na nagpapalaki ng ego ko. Pero ngayong gabi dahil sa iyo, may narinig akong totoo. Sa unang pagkakataon, huminto ang sasakyan. Bumaba si Vitor at binuksan ang pinto. Pumasok ang malamig na hangin ng gabi, tinangay ang huling bakas ng takot. Naunang bumaba si Ricardo. Lumapit agad ang mga pulis, nakataas ang mga armas. Ibaba ang sandata! Sigaw ng isa. Maingat na itinaas ni Ricardo ang kanyang mga kamay at ibinaba ang baril sa semento. Ako si Ricardo Santoro, malinaw niyang sabi. Sinubukan akong patayin ng mga lalaking nasa sasakyan. Nasa mga telepono nila ang ebidensya. Aristatehin ninyo sila. Hinila palabas ng pulisya sina Karim at Abdul. Kinapusan kahit pa sila'y galit at walang silbing nagprotesta. Walang bisa ang diplomatic immunity kapag nahuli ka sa mismong krimen. Humarap si Ricardo at iniabot ang kamay sa loob ng sasakyan. Tara, marahan niyang sabi. Inabot ni Isabela ang kanyang kamay. Mainit at matatag ang hawak ni Ricardo habang tinulungan siyang bumaba sa gilid ng kalsada. Magkatabi silang tumayo sa ilalim ng kumikislap na ilaw. Pinapanood ang mga lalaking nag-akala sa sarili nilang hari na inaakay, palayo na parang karaniwang kriminal. Alam mo ba kung ano ang nakakatawa? Sabi ni Ricardo habang tanaw ang skyline. Taon akong humahabol sa mga partner na nagsasalita ng wika ng ambisyon, pera, kapangyarihan, pagpapalawak. Pero ang tanging taong tunay na dapat pagkatiwalaan ay tahimik lang na nagwawalis sa likod ko. Humarap siya sa kanya. Kailangan kitang tanungin, Isabela, at gusto ko ang totoo. Basag ang boses niya. Bakit? Mukha siyang tunay na naliligaw. Matapos ang ginawa ko sa iyo, matapos kitang tanggalin at ipahiya, pwede mo akong hayaan, pwede kang umuwi. Hindi mo kailangang isugal ang buhay mo para sa akin. Bakit mo ginawa? Tumingala si Isabela sa mga bituin. Naalala niya si Ibrahim, ang mga kwento nito, ang karunungan, at ang aral na paulit-ulit nitong sinasabi. Ang galit ay nagtatali sa iyo, sa iyong kaaway. Ang habag ang nagpapalaya sa iyo. Dahil, marahan niyang sabi, may isa pang itinuro ang lolo ko sa tuhod. Nagantay si Ricardo. Ano iyon? Ang pagiging mapagbigay ay hindi pagbibigay ng tira, sabi niya. Ito'y pagbibigay ng kailangan mo. Kailangan ko ang dangal ko. Kailangan kong makaramdam ng seguridad. Pero ikaw, tumingin siya kay Ricardo, kailangan mo ang buhay mo at anumang buhay kahit sa iyo ay mas mahalaga kaysa sa aking dangal.
Hindi makapagsalita si Ricardo, nanikip ang kanyang lalamunan, uminit ang kanyang mga mata, walang kahit anong business deal ang nakagawa nito sa kanya. Bigla niyang naramdaman kung gaano siya kaliit sa tabi ng babaeng nagligtas ng lahat. Salamat, bulong niya. At sa unang pagkakataon, may bigat ang mga salitang iyon. Lumapit ang isang opisyal na may hawak na clipboard. Mr. Santoro, kakailanganin namin ng mga pahayag. At ang dalaga, kasama ba siya sa security ninyo? Sumulyap si Ricardo kay Isabela na tuwid pa ring nakatayo kahit pagod na pagod. Hindi, sabi niya, hindi siya security. Ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Isabela. Siya ang tagapagligtas ko. At simula ngayong gabi, siya ang aking punong tagapayo. Itrato ninyo siya na parang reyna. Tumango ang opisyal. May sapat kaming ebidensya para kasuhan ng dalawa. Sa buwatan sa pagpatay, corporate terrorism, hindi magiging magaan ang sentensya. Mabuti, paus na sabi ni Ricardo, siguraduhing mabulok sila sa selda. Umalis ang opisyal, naiwan sina Ricardo at Isabela sa katahimikan ng gabi, amoy ng basang aspalto sa paligid. Tinitigan niya ulit si Isabela, talagang nakita niya siya. Ang mga mantsa sa uniforme, ang mga kamay na sanay sa hirap, ang lakas sa kanyang mga mata. At naramdaman niya ang matagal na niyang hindi nararamdaman, hiya. Isabela, mahina niyang sabi, napaatras siya, inakalang may utos. Pakiusap, huwag mo na akong tawaging sir. Hinaplos niya ang mukha. Pagkatapos ng gabing ito, hindi ko alam kung karapat-dapat pa ako. Tumango siya, hindi komportable pero damang-dama. May isang bagay pa akong hindi maintindihan, sabi ni Ricardo. Matapang ka, matalino ka, mas mahusay ka pang magsalita ng wika kaysa sa mga diplomat. Paano napunta ang isang babaeng tulad mo sa paglilinis ng sahig sa gusali ko? Huminga ng malalim si Isabela, nakatingin sa malayo. Hindi ito espesyal na kwento, sabi niya. Ito lang ang kwento na ayaw pakinggan ng mga tao. Iskolar ang lolo ko sa tuhod, nawala sa kanya ang lahat dahil sa digmaan. Pagdating niya rito, walang halaga ang talino niya. Naglinis siya ng banyo sa loob ng 40 taon. Ganon din ang lolo ko. Namatay ang tatay ko sa construction site. Walang kompensasyon, walang hustisya. Huminto siya, nanginginig ang boses. Nagkasakit ang nanay ko. Nag-aaral ako sa USP, Translation at Interpreting, pero hindi namin kaya. Kailangan kong pumili, paaralan, pagkain, gamot. Pinili ko ang pamilya ko. Parang nadurog ang puso ni Ricardo. Hindi, sabi niya, hindi lang iyon ang mahalaga. Inilabas niya ang checkbook, nagsulat ng halaga at iniabot sa kanya. Sumulyap si Isabela at nanlaki ang kanyang mga mata. Sapat ito para sa lahat. Ito ay, sabi niya, gantimpala, sabi ni Ricardo. Para sa pagliligtas ng lahat, kunin mo, mabuhay ka na. Wala nang sahig na lilinisin. Tinitigan ni Isabela ang tseke. Pagkatapos, dahan-dahan niya itong ibinalik. Nakurap si Ricardo. Ano ang ginagawa mo? Hindi kita iniligtas para sa pera, sabi niya. Ginawa ko yon dahil tama.